Paano kung binigyan ka ng Diyos ng plano para sa isang bagay na hindi pa kailanman nakita at inutusan kang gawin ito gamit lang ang iyong mga kamay? 137 metro ang haba, 23 metro ang lapad at may 3 palapag. Ito ang eksaktong sukat na ibinigay ng Diyos kay Noe, klaro, diretsyo at sobrang tiyak. Walang puwang para sa pag-aalinlangan sa utos na ito. Gumawa ka ng isang arka. Sa mga salitang ito nagsimula ang isa sa pinakakamanghamanghang proyekto ng sangkatauhan. Ibinigay ng Biblia ang sukat ng arka, ang uri ng kahoy na dapat gamitin at ang layunin ng paggawa nito. Pero ang pagsunod sa utos na ito at pagbuo ng isang aktwal na estruktura gamit ang kahoy at mga biga ay hindi madaling gawain. Hindi man inilalarawan ng Biblia ang lahat ng hirap, may isip ng sinumang may kaalaman sa paggawa kung gaano ito kahirap. At nagsimula ang lahat sa isang bagay na madalas na hindi pinapansin, ang mismong lupa. Hindi mo basta-basta maitayo ang isang estrukturang 137 metro ang haba kung saan-saan lang. Kailangan itong itayo sa lugar na malawak, matibay at pantay, hindi sa gilid ng bangin at malapit sa kagubatan ng mga sipres na siyang gagamiting kahoy. Isipin si Noe na naglalakad sa paligid, sinusuri ang lupa, tinitingnan kung matibay ito, sinusukat kung gaano kalapit ang mga puno at iniisip kung paano dadalhin ang mga kahoy sa lugar. Lahat ng ito ay walang makinarya, walang inhinyero at walang mapa. Tanging karunungan, karanasan at matibay na pananampalataya ang kanyang sandata. Nang matagpuan niya ang tamang lugar, doon pa lang talaga nagsimula ang mabigat na trabaho at wala itong kaglamor-glamor. Kailangan niyang alisin ang malalaking bato, bunutin ang malalalim na ugat, pantayin ang lupa at patigasin ito upang kayanin ang bigat ng arka. Ginawa niya ito gamit lang ang simpleng kasangkapan, dala ng pagsunod sa salita ng Diyos. Ngunit may isa pang pagsubok na kinaharap ni Noe noon, ang patuloy na halumigmig mula sa lupa. Ayon sa Genesis 2:6, may hamog na umaakyat mula sa lupa upang diligin ito. Ibig sabihin, laging basa ang lupa. At kapag basa ang lupa, nagiging putik ito. Nababara ang mga gamit, nasisipsip ng kahoy ang tubig at maaring hindi maging matatag ang buong lugar. Kaya marahil kinailangan ni Noe na hukayin ang mga maliit na kanal sa paligid ng lugar, mga simpleng daanan ng tubig para ilayo ang halumigmig at panatilihing tuyo ang lugar ng pagtatayo. Hindi ito ulan mula sa langit. Ito ay halumigmig mula sa ilalim ng lupa. Habang nagtatrabaho si Noe, pinanonood siya ng mga tao. May mga tumatawa, may mga nagkukwento, para saan daw ang napakalawak na lugar. Para sa marami, tila wala namang saysay, pero hindi niya sila sinagot. Hindi siya nagtayo base sa sariling pag-iisip. Sinunod niya ang tagubilin ng Diyos. At nang maging matibay, pantay at tuyo ang lupa, nagsimula ang bagong yugto. Kailangan niyang tipunin ang mga kahoy para sa napakalaking estruktura. Sabi sa Biblia, gamitin mo ang kahoy ng sipres. Ang mga punong sipres ay hindi maliit at hindi madaling putulin. Matataas, matitibay at mabibigat ang mga ito. Angkop para sa isang arka na kasing laki niyon. Ang pagputol ng isa gamit ang sinaunang kasangkapan ay nangangailangan ng lakas, tiyaga at sipag. Ang pagputol ng daan-daan ay nangangailangan ng araw-araw na pagtutok at matinding determinasyon. Isa-isa, puno sa puno, tuloy ang trabaho ni Noe at ng kanyang mga anak. Sa bawat pagbagsak ng puno, kumakalat ang tunog sa kagubatan. Pero hindi pa tapos doon. Ang pagbuhat ng mga napakalalaking punong iyon papunta sa lugar ng pagtatayo ay isa pang malaking hamon at nangangailangan ng talino. Wala silang gulong, wala silang makina at hindi sapat ang bilang ng hayop para tumulong.
Kaya gumamit sila ng teknik na ginamit na rin ng mga sinaunang sibilisasyon, mga kahoy na pantulak o roller. Gumamit sila ng mas maliliit na troso na inilalagay sa ilalim ng malalaking kahoy. Gamit ang lubid at pingga, dahan-dahan nilang hinila ang mga ito, patakbo lang ng ilang metro kada ulit. Habang umuusad ang troso, kinukuha ang mga roller sa likod at inililipat sa unahan. Isa itong mabagal, nakakapagod at minsan mapanganib na proseso. Pero bawat troso na kanilang nadala ay isang hakbang papalapit sa katuparan ng utos ng Diyos. At hindi sumuko si Noe. Kapag may utos mula sa Diyos, hindi nakabase ang kilos sa kung ano ang nakikita ng mata, kumikilos siya ayon sa paniniwala ng puso. Samantala, napansin ng mga nakapaligid ang kakaibang ginagawa nila. Nakita nilang may mga lalaking bumubuhat ng napakalalaking troso patungo sa isang malawak na bukid. Natural na may mga nagtanong, may mga tumawa, may mga nagduda, pero walang nakapagpatigil kay Noe. Hindi siya nakabase sa sinasabi ng iba. Ang kanyang lakas ay galing sa itaas mula sa utos ng Diyos. At habang nagsisiksikan na ang mga kahoy sa lupa, dumating ang oras para simulan ang pinakamahirap na bahagi ng proyekto. Hindi lang basta pagputol o pagbuhat, kundi ang mismong paggawa ng estrukturang kayang tiisin ang pinakamalakas na unos sa kasaysayan ng tao. Para maging matibay at balanse ang arka, kailangang magsimula si Noe sa pinakaimportanting bahagi, ang gulugod o keel. Ito ang sentral na sinag ng barko na nasa ilalim at sumusuporta sa buong estruktura. Bagamat hindi ipinaliwanag ng Biblia kung paano ito ginawa, maiintindihan ng sinumang may kaalaman sa sinaunang konstruksyon ang kahalagahan ng mahabang, matibay na kahoy na kayang dalhin ang bigat ng katawan ng barko ng 3 palapag at ng napakalaking kargamento na dadalhin nito. Pero may isang problema na hindi maaaring balewalain. Walang punong sapat ang haba para maabot ang 137 metro. Kaya kinailangan niyang pagdugtong-dugtungin ang napakalalaking biga. Maingat na i-align ang mga ito, isa-isa, upang makabuo ng matibay at tuwid na linya sa gitna. Isang trabahong nangangailangan ng eksaktong sukat, galing at mahabang pasensya. Kinailangan nilang hubugin ang mga bigang ito gamit ang sinaunang paraan, ang kahoy na pagkakabit o joinery. Ginamit ng mga sinaunang manggagawa ang male at female joints kung saan ang isang dulo ay akmang-akma sa kabilang bahagi. Kapag ginawa ng tama, ang mga dugtungang ito ay kayang pagdikitin ang buong estruktura ng matatag. Upang masigurong matibay ang pagkakadugtong ng mga biga, gumamit si Noe ng mga tulos at mga matitigas na pangki na gawa sa kahoy upang ilak ang bawat kasukasuan at kayanin ang malalakas na hangin at malalaking alon. Pagkatapos ng gulugod, hinarap ni Noe ang panibagong hamon, ang pagtayo ng mga tadyang ng arka. Ang mga baluktot na bigang ito ang tatayo mula sa magkabilang gilid ng gulugod, bubuo sa hugis ng barko at magsisilbing balangkas ng katawan nito. Bawat tadyang ay kailangang mailagay ng may sukdulang eksaktong sukat, kaya ginamit ni Noe at ng kanyang mga anak ang mga teknik na alam ng mga bihasang manggagawa noong sinaunang panahon. Maingat nilang inukit ang mga kasukasuan upang ang mabibigat na biga ay natural na yumuko at umarko kapag nakakabit na sa gulugod. Habang unti-unting tumatayo ang mga tadyang sa kahabaan ng gulugod, unti-unti na ring lumitaw ang hugis ng arka. Isipin ang tagpo, mga dambuhalang biga na itinataas gamit ang mga pingga, makakapal na lubid at purong lakas ng katawan. Magkakatabi sina Noe at ang kanyang mga anak habang humihila ng mga lubid, inaayos ang mga anggulo at tinitiyak ang tamang pagkakahanay.
Kapag ang isang tadyang ay masyadong nakatagilid o hindi maayos ang pagkakalagay, maaring maapektuhan ang buong estruktura. Kaya't malamang na gumamit sila ng mga lubid na iniunat mula dulo hanggang dulo bilang gabay sa paglalagay. Maaring gumamit din sila ng mga batong nakatali sa sinulid bilang panukat kung tuwid ang pagkakatayo. Inuulit nila ang prosesong ito paulit-ulit hanggang sa maitayo ang dos-dose ng tadyang. Dahan-dahan, tumayo ang balangkas ng arka, isang tanawing nakamamangha. Isang napakalaking estrukturang kahoy na unti-unting umangat sa tuyong lupa, malayo sa dagat. Kasing taas ito ng isang makabagong gusali, ngunit ginawa lang gamit ang simpleng mga kasangkapan at lakas ng tao. At dumating ang isang napakahalagang yugto, ang pagselyo ng arka. Dahil hindi sapat ang laki, kailangan itong maging hindi tinatablan ng tubig. Binigyan ng Diyos ng malinaw na utos, selyuhan ito sa loob at labas. Napakahalaga ng detalyeng ito, malamang na gumamit sila ng makapal at malapot na dagta na parang alkitran mula sa likas na materyales. Kinailangan itong painitin hanggang sa lumapot at pagkatapos ay ipahid habang mainit pa upang bumuo ng matibay na patong na proteksyon. Pero ang paglalagay nito sa labas lang ay hindi sapat. Ang kahoy ay natural na sumisipsip ng tubig sa paglipas ng panahon. Kahit isang maliit na tagas ay maaaring magpahina sa buong sasakyan. Kaya ginugol ni Noe at ng kanyang mga anak ang maraming araw, maaaring linggo, sa pagtakip sa bawat dugtungan, bawat bitak, bawat butas. Pinahiran nila ng dagta sa loob at labas. Bawat patong ay kailangang patuyuin muna bago ulitin. Isang mahinang bahagi lang ay maaaring magbanta sa buong arka. Ngunit nang matuyo at tumigas ang huling patong, hindi na ito basta kahoy na istruktura. Isa na itong selyadong kanlungan, matibay at walang singaw, ginawa upang makaligtas sa isang bagay na hindi pa naranasan ng mundo. At heto na ang susunod na mahalagang gawain, kasing halaga ng panlabas na bahagi. Ang pagdisenyo ng loob para maprotektahan at mapanuluyan ang iba't ibang uri ng nilalang. Ayon sa Biblia, may mahalagang utos. Gumawa ka ng mga silid sa loob ng arka. Ang salitang Hebreo na ginamit, kinim, ay isinalin bilang mga pugad, selda o maliliit na silid. Ipinapakita nito na ang arka ay hindi isang malawak at bakanting espasyo lamang. Nahati ito sa maraming maliliit na bahagi, maingat na idinisenyo upang mapanatiling ligtas, maayos at organisado ang lahat sa panahon ng malaking baha. Dito, pumapasok ang isang mahalagang teolohikal na obserbasyon. Hindi binigyan ng Biblia ang detalyadong plano ng sahig ng arka. Tanging ang 3 palapag at mga silid lamang ang binanggit. Mula sa maikling paglalarawang iyon, maaari nating isipin kung ano ang praktikal at posible para kay Noe, isang estrukturang epektibo at abot kamay gamit ang kaalaman at kasangkapan ng kanilang panahon. Para manatiling matatag ang arka, lohikal na hatiin ang mga hayop batay sa laki at bigat. Ang pinakamabibigat tulad ng elepante, hipopotamo at malalaking baka ay ilalagay sa pinakailalim. Ang paglalagay sa kanila sa pinakaibabang bahagi ay tutulong sa pagpapanatili ng mababang sentro ng grabidad upang hindi madaling tumagilid ang arka. Sa gitnang palapag naman ilalagay ang mga hayop na katamtaman ng laki, mga leon, usa, oso at malalaking alagang hayop. Sa itaas na palapag, ilalagay ang magagaan, mga ibon, maliliit na hayop at anumang nilalang na makikinabang sa presensya ng sariwang hangin at sikat ng araw. Ang ganitong ayos ay hindi salungat sa mensahe ng Biblia at makatuwiran para sa isang barkong ganito kalaki. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga silid. Kung wala ang mga ito, maaaring mag-away ang mga hayop. Kapag magkasama ang mandaragit at ang kanilang biktima, tiyak na may kaguluhan at pinsala.
Maaaring magkaroon ng gulo, mabilis nakakalat ang sakit, kaya malamang na gumawa si Noe ng mga simple ngunit matitibay na dingding upang hatiin ang arka sa mga ligtas na bahagi. Kailangang sapat ang tibay ng mga pader na ito para mapanatiling hiwalay ang mga hayop, ngunit hindi rin dapat makasira sa estruktura ng katawan ng arka. Mahalagang tandaan na bawat karagdagang kahoy ay dagdag na bigat, kaya dapat planado at balanse ang lahat. Isa pa sa mga malaking alalahanin ay ang bentilasyon. Sabi sa Biblia, gumawa ka ng butas para sa liwanag at hangin malapit sa itaas. Ipinapahiwatig nito ang isang makitid at mahabang bintana sa ilalim ng bubong. Ngunit upang ma-ventilate ng maayos ang tatlong palapag, malamang na hindi lang isa ang butas na ginawa ni Noe. Maaaring nagdagdag siya ng maliliit na bintanang may proteksyon sa mga gilid, ginawang pasukan ng hangin, ngunit hindi tinatabla ng tubig. Sa loob, maaaring may mga pasilyo o bukas na daanan ng hangin upang dumaloy ang simoy sa buong sasakyan. Makatuwiran ito lalo na sa kakaibang klima bago ang baha. Kung walang maayos na bentilasyon, ang amoy at gas mula sa mga hayop ay maaaring gawing hindi na matirhan ng arka. Pagkatapos ay dumating ang isyu ng pagkain. Ang pagpapakain sa bawat nilalang sa loob ng isang buong taon ay nangangahulugan ng pag-iimbak ng napakalaking dami ng supply. Ayon sa Biblia, inutusan si Noe na magdala ng pagkain para sa sarili niya at para sa mga hayop. Ibig sabihin, kailangan niya ng dayami para sa mga hayop na kumakain ng damo, butil, pinatuyong prutas, mga ugat na gulay at tubig na nakaimbak sa mga tapayan, bariles o iba pang lalagyan. Malalaking bahagi ng loob ng arka ay malamang na inilaan lamang para sa pag-iimbak ng pagkain, maingat na inayos at pinrotektahan mula sa kahalumigmigan. Hindi lang ito isang malaking bangka, para itong isang lungsod na lumulutang sa tubig, na may sariling sistema at kumpletong lohistika. At paano naman ang dumi? Ang pamamahala sa dumi ng mga hayop sa loob ng ganong katagal ay kailangang pag-isipan. Isa sa mga posibleng solusyon ay ang bahagyang pahilig na sahig na may simpleng sistema ng kanal. Maaaring nagkaroon ng mga daanang daluyan para sa likidong dumi patungo sa gilid ng arka kung saan may maliliit na butas upang lumabas ito ng ligtas. Hindi ito sapat para pasukin ng tubig mula sa labas, kundi sapat lang para sa paagusan. Sa wakas, matapos ang lahat ng silid, daanan, imbakan at bentilasyon, dumating si Noe sa maaaring pinakamahalagang bahagi ng buong proyekto, ang pinto. Isang napakalaking pasukan, sapat ang lapad at taas para sa lahat ng uri ng hayop, anuman ang laki o uri na makapasok. At sa parehong panahon, kailangang matibay ito upang hindi mapahina ang buong arka. Ito ang pinakamarupok na bahagi ng estruktura at marahil ang may pinakamalalim na kahulugan. Dahil may isang bagay na kahanga-hanga na sinabi ng Biblia, ang Panginoon mismo ang nagsara ng pinto. Si Noe ang nagtayo ng arka, ngunit ang Diyos ang nagselyo nito. Sa lahat ng bahagi ng arka walang tumatak gaya ng pintong iyon. Binanggit pa ng Biblia ang lokasyon nito, isang pinto sa gilid, ayon sa Genesis 6:16. Upang hindi maging kahinaan ang malaking butas na ito, malamang na pinalibutan ni Noe ng matitibay na biga ang palibot ng pinto. Maaaring naglagay siya ng mga suportang pahilis at malalalim na dugtungan. Makakapal at matitibay na kahoy ang nilagay sa gilid upang siguraduhing hindi ito bibigay sa bigat. At dahil wala si Noe ng mga makabagong bisagra o mabibigat na metal, isang praktikal na solusyon ay ang paggamit ng patayong poste, isang malaking solidong haligi ng kahoy na nakakabit sa isang gilid ng pinto. Sa ganitong paraan, maiikot ito ng matatag at matibay. Dito makikita ang isang makapangyarihang teolohikal na katotohanan.
Ayon sa Genesis 7:16, malinaw na sinabi, "At isinara ng Panginoon si Noe sa loob." Ibig sabihin, natapos ni Noe ang gawain, ngunit ang Diyos ang siyang nagtapos. Bago dumating ang mga hayop, malamang na nilibot muna ni Noe ang arka, sinuring mabuti ang lahat. Tiningnan niya ang bawat biga, sinigurong tuyo na ang mga patong ng selyo, at ininspeksyon ang bawat bahagi ng katawan ng arka para sa mga bitak o kahinaan. Marahil pinatibay niya ang mga bahaging mukhang marupok. Sa isang napakalaking bangkang gawa sa kahoy, normal na marinig ang mga tunog, pagkaluskos, paggalaw, paguga. Sa tagal ng kanyang karanasan, alam ni Noe kung alin ang normal at alin ang babala ng panganib. At pagkatapos, may isang milagro ang naganap. Malinaw na sinabi ng Biblia na ang mga hayop ay kusang lumapit kay Noe. Hindi niya sila inabutan, hindi niya sila hinabol, hindi sila basta aksidenteng dumating. Dumating lang sila parang may hindi nakikitang puwersang gumagabay sa kanila. Isipin mo ang tagpo, mga hayop na lumilitaw mula sa kagubatan ng pares-pares. Mga ibon na lumalapag sa bungad ng arka. Mababangis at maaamong nilalang na sabay-sabay na lumalakad. Mga reptilyang dahan-dahang gumagapang papunta sa pasukan. Mga batang hayop na sumusunod sa likas na damdaming hindi pa nila natutunan. Bawat isa ay tahimik na pumupuwesto, walang kaguluhan, walang takot, walang laban. Malinaw na hindi lang ito proyekto ni Noe, isa itong mas dakilang bagay, isang banal na plano na unti-unting ipinapakita sa harap ng kanyang pamilya. Nang makapasok na ang mga hayop, pumasok din si Noe, ang kanyang asawa, ang 3 niyang anak at ang kani-kanilang mga asawa. 8 tao lang. At sa puntong iyon natapos ang pagtatayo. Ang kanilang pananampalataya ang nagtulak sa kanila na sumunod at ngayon isang bagong pagsubok ang nagsimula. Paano sila mabubuhay sa loob ng arka sa gitna ng baha? Nang ang Diyos mismo ang nagsara ng pinto, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa loob ng arka. Sa labas, parang normal lang ang takbo ng buhay. Pero sa loob, handang-handa na ang lahat. Nakapwesto na ang mga hayop. Maayos na ang mga silid, naiimbak na ang pagkain, nakaselyo at matibay ang estruktura. Ito ang simula ng isang bagay na hindi pa kailanman nakita ng mundo. Isinalarawan ito ng Biblia sa isang makapangyarihang paraan. Sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, bumukas ang lahat ng bukal ng kalaliman at nabuksan ang mga durungawan ng langit. Genesis 7:11. Ibig sabihin, hindi lang bumagsak ang tubig mula sa langit, sumabog din ito mula sa ilalim. Bigla ang pinakawalan ng mundo ang matinding presyon. Napakalalaking bulto ng tubig ang bumulusok pa itaas. Nagkaroon ng mga lindol. May mga bitak sa crust ng mundo. Umuga ng matindi ang arka, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa malalim at nanginginig na galaw ng buong planeta. Pagkatapos dumating ang ikalawang bahagi ng pangyayari, isang bagay na mas kahanga-hanga, bumukas ang langit. Ito ang kauna-unahang pag-ulan sa kasaysayan. Ngunit hindi ito mahinang ambon, mabibigat at malalakas na patak ang bumagsak, lalong lumakas ang pagbuhos, ulan na humahampas sa kahoy, kulog na dumadagundong, kidlat na nagpapaliwanag sa langit. Ang arka na hanggang ngayon ay nakahimlay pa sa lupa ay nagsimulang maramdaman ang pagtaas ng tubig. Dahan-dahan itong umaangat. Isipin ng mga taong minsang lumait kay Noe, yung mga nagsabing kabaliwan ang arka. Hindi sinabi sa Biblia ang kanilang naging reaksyon, pero madali itong maisip. Sigaw ng takot nang biglang bumuhos ang ulan mula sa langit na kailan may hindi pa umulan. Gulat at pagkataranta habang mabilis na tumataas ang tubig, walang babala. Nagtatakbuhan ang mga tao, naguguluhan, sumisigaw sa takot, kaguluhan sa harap ng bagay na hindi nila maunawaan.
Ang pananampalatayang minsan nilang pinagtawanan ang naging tanging ligtas na lugar. Lalong tumaas ang tubig at iniangat ang napakalaking arka. Sa wakas, ang dambuhalang katawan nito ay lumutang. Para kina Noe at sa kanyang pamilya, iyon ay isang sandaling hindi kayang ilarawan sa salita. Umuungol ang kahoy sa ilalim ng presyon, bahagyang umuugoy ang arka sa simula. Ngunit alam nila, ligtas sila sa loob ng estrukturang itinayo sa pagsunod at isinilyuhan ng Diyos mismo. Umuga ang lupa, ang unang mahinang pag-ugoy, ang tunog ng tubig na humahampas sa mga gilid. Ang arka ay tuluyang inangat mula sa lupa. Matapos ang maraming taon, marahil mga dekada, ng masusing paggawa, ginagawa na nito ang layunin kung bakit ito itinayo. Ang dakilang sasakyang ito ay walang layag, walang timon, walang sagwan, at hindi rin ito kailangan, lubos itong nasa mga kamay ng Diyos. Inilarawan ito ng Biblia ng simple, at ang tubig ay dumami sa lupa ng labis. Genesis 7:11, ibig sabihin, naglaho ang mga bundok sa ilalim ng mga alon, naglaho ang sinaunang mga lungsod sa ilalim ng tubig, winasak ang mga kagubatan at nabura ang lahat ng pamilyar. Sa loob ng arka, parang ibang mundo, ligtas, hiwalay. Sa labas, lahat ay nawawala. Sa loob, ang buhay ay iniingatan ng Diyos. Walang mas matinding kaibahan pa. Gaano ito katagal, huminto ang ulan pagkatapos ng 40 araw, pero simula pa lang iyon. Sabi sa Biblia, ang tubig ay nanatili sa lupa sa loob ng 150 araw. Genesis 7:24, kahit wala ng ulan, patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig. Ang lupa, mga lambak, burol at bukirin ay nanatiling lubog. Sa loob ng arka, tila tumigil ang oras. Araw-araw, pare-pareho ang gawain, pakainin ang mga hayop, linisin ang kanilang lugar, suriin ang kahoy, patibayin ang mga biga, panatilihin ang balanse, at higit sa lahat, manalangin at maghintay. Hanggang sa wakas, matapos ang maraming buwang katahimikan, ipinahayag ng Biblia ang isang punto ng pagbabago at inalala ng Diyos si Noe. Genesis 8 kabanata, talata 1. Nagpadala ang Diyos ng hangin sa ibabaw ng lupa at unti-unting nagsimulang umatras ang tubig. Unti-unti araw-araw bumaba ang level ng tubig hanggang sa isang araw huminto ang arka sa kabundukan ng Ararat. Genesis 8:4. Pagkatapos ng maraming buwang nasa loob ng madilim na silid, binuksan ni Noe ang bintana sa itaas. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang baha, pumasok ang sariwang hangin. Pinuno ng liwanag ang loob ng arka. Ngunit hindi pa tiyak ni Noe kung handa na ang lupa. Kaya gumawa siya ng isang maingat at matalinong hakbang. Pinalipad niya ang isang uwak. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang kalapati. Bumalik ang kalapati, walang natagpo ang tuyong lugar na mapagpapahingahan. Basa pa rin ang buong mundo. Lumipas ang 7 araw, sinubukan ulit ni Noe. Sa pagkakataong ito, bumalik ang kalapati na may dalang dahon ng olibo sa tuka nito. Ito ang unang palatandaan ng panibagong buhay. Isang senyales ng pag-asa. Isa pang linggo ang lumipas, pinakawalan niyang muli ang kalapati at sa pagkakataong ito, hindi na ito bumalik. Ibig sabihin, nagsisimula ng maging tirahan muli ang lupa. At pagkatapos ng mahigit 1 taon sa loob ng arka, muling nagsalita ang Diyos. Lumabas ka ng arka, ikaw at ang iyong asawa, ang iyong mga anak, at ang kanilang mga asawa. Genesis 8:16. At sumunod si Noe. Ang parehong pintong isinara ng Diyos ay muling nabuksan. Bumaha ng liwanag ang loob. Isa-isang lumabas ang mga hayop, bawat uri, bawat pares na sumusunod sa kani-kanilang likas na damdamin. Kumalat sila sa bago at malinis na lupa.
Si Noe at ang kanyang pamilya ay muling tumapak sa tuyong lupa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Sumalubong sa kanila ang amoy ng mamasamasang lupa. Ang katahimikan ay malalim at kakaiba. Lahat ay nagbago. Wala nang natira mula sa lumang mundo. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay nag-ingat sa lahat ng kailangan upang magsimulang muli. Ang unang ginawa ni Noe ay isang bagay na may malalim na kahulugan. Nagtayo siya ng dambana para sa Panginoon. Doon, sa gitna ng mga bato, tuyong lupa at isang binagong tanawin, naghandog si Noe ng pasasalamat. Ayon sa Biblia, nalugod ang Diyos sa samyo ng handog at nagbigay ng isang makapangyarihang pangako. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng may buhay sa pamamagitan ng tubig. Pagkatapos, naglagay siya ng tanda sa langit, isang bahaghari, isang walang hanggang tipan, isang paalala sa buong sangkatauhan na kahit sa gitna ng paghatol, ang Diyos ay naaalala ang awa. Iniingatan niya ang buhay at lumilikha ng bagong landas pasulong. Sa pagtatapos ng baha, natupad na ng arka ang layunin nito. Ngayon, isang bagong paglalakbay ang nagsimula. Sina Noe at ang kanyang pamilya ang magpaparami ng tao sa mundo. Mula sa kanilang mga anak, magmumula ang mga darating na bansa. Papasok ang mundo sa isang bagong siklo, mga bagong panahon, bagong hangganan na itinakda ng Diyos mismo at magpapatuloy ang mas dakilang kwento ng pagtubos. Mula sa arka na gawa sa kahoy ay magmumula ang buong sangkatauhan pagkatapos ng baha. At ang arka mismo, isang simbolo ng tiwala, pagsunod at kaligtasan, ay mananatiling saksi magpakailanman na inililigtas ng Diyos ang mga nakikinig sa kanyang tinig. Kung nakarating ka sa puntong ito, naiintindihan mo na ang arka ay hindi basta bangka. Ito ay pananampalatayang inukit sa kahoy, kaligtasang itinayo sa 3 palapag, tugon ng Diyos sa kasalanan, at kasabay nito, pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa buhay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento ni Noe. Marami pa ang matutuklasan tungkol sa simula ng mga bansa, mga pangako ng Diyos at kung paanong ang lahat ng ito ay konektado sa mas malawak niyang plano para sa sangkatauhan. Ang arka ay itinayo minsan, pero ang pananampalataya, iyon ay itinatayo araw-araw. Patuloy kang magtayo kahit walang nanonood. I-click ang susunod na video upang ipagpatuloy ang paglalakbay at tuklasin kung paanong ang buhay pagkatapos ng baha ay naging bahagi ng pinakamagandang kwento kailanman.